Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita ang babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulin ng buhok, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae ay lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga ng Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula ay wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan,
hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipin ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon, at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang hinahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya.
Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinasabi ko sa inyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Sa ika-4 na umagang ito ng ating mga Misa de Gallo, may bago na naman tayong kasama at kalakbay. Sa umagang ito, kalakbay naman natin si Zacarias at si Elizabeth. Parehong nananalig sa Diyos, parehong namumuhay ng matuwid. Ang hambing sa atin ng Ebanghelyo, sila ay nakikinig at sumusunod sa mga tuntunin ng Panginoon. At ang taong nakikinig at sumusunod sa tuntunin ng Panginoon, malalaman natin na siya ay may malalim na pananampalataya. Kasi ang taong may malalim na pananampalataya, hindi lang po sa pagdarasal, kung hindi nakikita ito sa pagtalima sa mga aral at utos ng Diyos. Kaya nga, di ba, ang hambing lagi sa atin ng banal na kasulatan, mapalad ang isang taong nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang mga salita. Mapalad ang isang taong sinasabuhay ang mga aral at turo ng Panginoon. Namumuhay sila ng tapat at maayos, pero may kulang. May kulang. At ano yung kulang? At matagal nilang pinagdarasal ito na magkaroon sila ng anak. Sa Ebanghelyo, kung titignan po natin, at sa buong kasulatan, na ang tao at mag-asawa na walang anak, ang tingin ng mga Hudyo ay siya'y sinumpa. Bakit? Kasi, ang buhay
buhay ng isang anak ay ang pinakamalaking biyaya na pwedeng ibigay ng Diyos sa isang pamilya. Kaya para sa kanila, at natingin lagi ng Ebanghelyo, ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking biyaya. Ang buhay ay biyaya. Kaya sa mga magulang, kung kasama ninyo ang inyong anak, sige nga, tignan nga ninyo, biyaya ng Diyos yan sa inyo. At sa ating Ebanghelyo, ang sagot ng anghel kay Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Nananalangin si Zacarias at si Elizabeth, at dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Pero hindi, kung titignan natin, hindi naman agad-agad sinagot ng Diyos ang panalangin nila eh. Ano ba ang hambing ng Ebanghelyo tungkol kay Zacarias at kay Elizabeth? Si Elizabeth ay baog at matanda na. Senior na. At para sa mata nila at paningin nila, parang imposible na. Kaya kay Zacarias, nung sinabi ng anghel na magdadalang tao ang asawa mong si Elizabeth, para sa kanya, ha? Parang imposible naman yun. Matatanda na kami. Ganun na sabi ni Zacarias eh. Imposibleng mangyari yan. Matatanda na kami. Pero sa tao na may pananampalataya sa Diyos, walang imposible para sa Diyos. Kahit para sa atin, imposible yan, malabo yan. Pero para sa Diyos at para sa mga nananalig sa Kanya, kung ilalagay natin ang ating pag-asa sa Diyos, walang imposible. Kaya may kita natin sa ating Ebanghelyo ang tindi ng pag-asa ni Zacarias at ni Elizabeth sa kanilang patuloy na pananalangin, sa kanilang patuloy na paghihinagpis sa harapan ng Panginoon na alisin sila sa kadustahan at tila'y pagtingin ng ang pagiging walang anak ay isang sumpa. Binigyan sila ng anak at biniyayaan ang kanilang buhay. Extraordinary way. Kasi para sa lahat, imposible. Pero para sa Diyos, posible ang lahat. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, pag may pinananalangin ka ba at pinagdadasal, naiinip ka ba pag hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo? Marahil iba sa inyo naririto, may pinagdarasal at may hinihingi sa Panginoon. Sinasabi niya, Lord, 4 days na day 4 na. Wala pa ba? Ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo, you learn how to wait. Kahit sa ating unang pagbasa, si Manoah at ang kanyang asawa, naghintay na sila'y magkaroon ng anak. At nung nagpakita ang anghel sa asawa ni Manoah, puspos ang kagalakan nila na ang Diyos ay dininig ang matagal na nilang dasal. Ang turo sa atin ng Ebanghelyo, matutong maghintay. Lalo na po sa mga panahon ngayon, lagi tayo nagmamadali. Gusto natin mabilis, gusto natin instant, gusto natin ngayon na. Lagi tayong pinaalalahanan ng mabuting balita. In the face of God, learn how to wait. Kasi pinagpapala ng Diyos ang taong marunong maghintay. Pinagpapala ng Diyos ang taong napagpapasensya sa paghihintay. Yun yung una.
Kahit hindi pa sinasagot ng Panginoon ang iyong panalangin, magpatuloy sa pagdarasal. Huwag mawalan ng pag-asa. Magpatuloy sa pananalangin hanggang sagutin ng Diyos ang panalangin mo. Ang Diyos natin ay hindi Diyos na paasa. Dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Hindi Diyos na paasa, kundi Diyos ng pag-asa. At patuloy nating ilagay ang ating pag-asa sa paanan ng Panginoon na nagmamahal sa atin. Matuto tayo sa halimbawa ni Zacarias at ni Elizabeth. Natuto, nagtiwala, may pag-asang nagdanalangin sa Diyos. At nung sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin, ang puso ni Elizabeth ay nagpupuri sa Diyos. Sabi ng Ebanghelyo tungkol sa kanya, ngayon nilingap ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang Diyos, dinirinig ang ating mga panalangin. Tayo ay magkaroon ng matinding pag-asa sa Kanya. Paghihitayin niya tayo kung minsan, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumapit sa Diyos, patuloy na umasa sa Diyos. Ang Diyos ibibigay sa atin ang ating inihingi sa tamang panahon para sa atin. God gives us everything that is due at the proper time. Ang panahon kina Zacarias at Elizabeth, ito yung tamang panahon para mapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, mapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Hayaan mo din at buksan mo rin ang buhay mo na ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Patuloy na manalangin, patuloy na umasa sa Kanya. Walang nabibigo sa harapan ng Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanman hindi magmamaliw sa tamang panahon. Kanyang ipinagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Ang ating itugon, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ng iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at muka ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta.
Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Court. Silod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw ng ating tutuksin,
ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simba ay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na